Ang ano nito, na-imbiyer na raw po si Pingla. Yung mga termino parang pangbadingdong, Na-imbiyer na si Ping Lacson dahil dito sa bastusan. Bastusan na raw po yung ginagawa, no? Nito pong tandem, ni Marcoleta at saka ni Amy Marcos. Okay. Ah, ayon po dito sa sa balita ng mula sa balita ngayon, eto pamagat ni Ping na imbierna. Kina Senators Amy at Marcoleta. Tahasang ipinahayag ni Senator Ping Lacson, Senate President pro tempore at Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ang matinding inis sa inilabas na Senate Minority. Nainis siya, nainis. Imbiyernang imbierna. Nainis po si Ping Lacson dahil po dito sa inilabas na Senate Blue Ribbon Committee, na Senate Minority Report. Yan. Nina Senators Amy Marcos at Rodante Marcoleta. Kaugnay ito na investigasyon sa umunay maanumalyang flood control projects. Ayan, sa panayam sa onenewsstory.com, sinabi ni Lacson na ang naturang minority report ay hindi lamang paglabag sa tamang proseso ng Senado, kundi isang malinaw na pambabastos, pambabalahura, pang-insulto sa Blue Ribbon Committee dahil inunahan ito ang pinal na committee report. Iyan. Bakit parang may inseguridad, Senator, bakit parang may inseguridad tayo rito, Senator Lacson? Sa ayan, yung sinasabi nilang minority report, nagsisimbolize ng disrespect sa committee. Napaka-unfair naman na dinidisrespect nila sa pamamagitan ng minority report na pinipreempt yung final committee report ng Blue Ribbon tungkol sa flood control projects ayon kay Lacson. Dahil dito tahasan din question ni Lacson kung ano ang dapat gawin sa naturang dokumento. Ngayon, anong gagawin ko dun? Anong disposition? Trash can. Yan. Hindi rin tinago ng senador ang kanyang pagkainis sa paraan ng pagkilos ng minority. Sabay banat ng patutsada na umabot na sa usaping ng asal at respeto. Ayan. Asal at respeto na po ang usapin dito. Kung gusto nila ng bastusan, di bastusan. Aside from advising them to read the rules of Senate again, palagay ko mag-review sila ng GMRC, Good Mothers and Right Conduct. Yan po ang tinuran ni Senator Ping Lacson. Dito po sa di umano ay pambabasto sa kanya ng dalawang senador. Sa nilalaman nito, pinangalanan ang ilang personalidad na umano'y may kaugnayan sa irregularidad ng flood control projects kabilang si former House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Saldico at mga senador na sina Francis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ayan mga kapatid, no? Kitang-kita po natin yung pagkadismaya ni nito pong ni Senator Lacson. Ang tanong naman sa iyo, Senator Lacson, yung bang mga tao na dismaya o natuwa na nagbigay ng sariling minority report itong sila congressman ay sila Senator Marcoleta at Senator Marcos. Yan na kayo. Bigla tayo na uhaw. Bigla na uhaw ng laklak eh.
Okay, ano po masasabi natin dito? Eto kasi, alam mo, Senator Lacson, napakatagal na. Ang dami mong delaying tactics na ginagawa dyan sa committee mo, no? Na nahalata na ng tao tapos nilalabnawan nyo. Kami suportado kung ano man na maging epekto niyan. Isa lang po ang naging epekto sa amin yan. Natuwa kami na kahit papano may mga senador pa rin pala na talagang gustong tukuyin kung sino talaga yung mga pasimuno nitong flood control, yung mga pagnanakaw sa flood control. Natutuwa kami, Senator Lacson, baliktad sa inaasahan mo. Kayo lang ang nadidismaya. Sino po yung nadismaya dito? Ang nadismaya po dito, yung mga inseguridad, no? Yung may mga insecurity sa kanilang paraan ng pag-iimbestiga. Sa tingin ko, ang nadidismaya talaga rito, Senator Lacson, yung kampo mo lang. No? Pero yung mamamayang Pilipino na napakatagal nyo nang binibitin-bitin, yung mamamayang Pilipino na gustong-gusto nang malaman talaga kung sino talaga ang may sala, dito po sa flood control, sino po talaga yung mastermind. Natutuwa po kami. Kasi mapipilitan kayo eh. Mapipilitan kayo una na ituloy-tuloy. Kasi pag hindi nyo tinuloy-tuloy, eto na yung paniniwalaan ng mga tao. Dinidelay mo. Mula nung si Gutesa ay nag-testify, pataas na po ng pataas sana yung usapin. Hinggil patukoy na sana ng patukoy. No? Palapit na sana dun sa pagtukoy sa mastermind. Pero ano ang ginagawa mo? Tinitigil, mahabang pahinga, tapos pag nagkunda ka naman ng investigasyon, sila-sila pa rin, same personality pa rin. Kitang-kita po yung hindi namin alam kung sinasadya ninyo na hindi umabante, o yung sinasadya ninyo na kasawaan na ng tao yung Blue Ribbon Committee hearings. Eto lang Senator Lacson tignan mo lang yung mga viewership noong hindi ko alam kung nakatatlo ba o nakaapat lang si Marcoleta. Nung si Marcoleta po, yung Blue Ribbon Committee Chairman, tignan mo lang Senator Lacson, yung dami ng nanonood at kumpara mo sa dami na nanonood sa'yo. Kasi wala po kami nakita. Tignan mo na lang kung hindi kami naniniwala na walang patutunguhan to. Ang pangunahin mong mga testigo, pinapakita po ngayon. Tinatanong ni Marcoleta, ikaw ang sumasagot. Testigo na naka-cover ang pagmumuka. Testigo na ayaw na magpakilala. Sabi nga sa post na nakita ko, si Gutesa na may muka, si Gutesa na nanumpa, si Gutesa na mayroong tinuturong krimen. Hindi nyo pinaniwalaan. Pero yung mga ni halos hindi makasagot sa mga tanong ni Marcoleta, ikaw na ang sumasalo. Yun ang kapanipaniwala. Alam mo, Senator Lacson, wag kayong... Kaya alam namin, tama yun. Tama yung pananaw mo. Dapat ka talaga mabastusan. Sa ginawa ni Marcoleta at saka ni Senator Amy. Ang tanong, gusto ba ng mga tao yung ginawa nila? Gusto ba ng mga tao na ang irekomenda ninyo, magrekomenda kayo ng sampahan ng kaso si Martin Romualdez? Yan ang gusto ng tao, ipurso mo yung mga lead. Napakarami mong sinayang na oras namin. Bilang committee chairman, ang dami mong araw na hindi nag-imbestiga, tapos pag nag-imbestiga ka, mas madrama pa. Senator Lacson, mas madrama pa yung
mga press conference mo kaysa sa actual. Wala ka ng bagong testigo. Yung mga bagong mong testigo, wala naman. Kita mo, ikaw na mismo nag-conclude. Walang sapat na ebidensya kay Martin Romualdez. Bakit ka magkakaroon ng mga testigo? Hindi ba dumaan sa iyo yung testigo laban kay Martin Romualdez? Dumaan na sa iyo, wala namang palang sasabihin na sapat na ebidensya. Hindi naman pala makakapagtukoy na si Martin ay kasabwat. Ang purpose mo lang yata, Senator Lacson, linisin yung pangalan. Immediately after, immediately after ng investigasyon mo, diniklara mo na wala pa ring ebidensya. Hindi ba yan yung trabaho mo? Parang ganito Merong krimen na naganap. Buong Pilipinas alam na may krimen na naganap. Pinakita ni Pangulong Marcos mismo na mayroong mga ghost project. Pinakita mismo ni Pangulong Marcos sa video na mayroong mga palpak na flood control. Nagdurog nga na semento Si BBM Si BBM na mismo kumuha ng semento, dinurog sa mga kamay. Hindi po niya pinapakita na malakas siya. Ang pinapakita niya ron, yung kapalpakan ng mga proyekto ng flood control. Piruin mo yun. Semento, kumuha si BBM, dinurog sa kamay. May krimen po. Ngayon ang tanong po, pagbupo ba ang pulis? Maghihintay lang po ba siya ng ebidensya? Hindi po ba trabaho ng mga pulis para malutas yung krimen, maghanap ng mga ebidensya, maghanap ng mga testigo, maglabas ng mga pabuya kung kinakailangan para magkaroon ng lead. Di po ba ganun yung simpleng pulis? Yung mga pulis lang po sa simpleng mga estasyon ng pulis. Pag dumulog ka ng kaso, hindi naman po yung nasaktan, yung nagawa ng krimen, hindi naman po sila yung kinakailangan maghanap ng ebidensya para tugisin yung mga kriminal, di po ba? May effort. Nag-e-effort po yung mga investigador para maghagilap ng mga ebidensya. Ang dami na pong lead. No? Dati po, pag may nagturo, aalagaan na po yan. Pag meron nagturo na isang tao na ito po ang mastermind o ito po ang may kinalaman po tong tao na to, at ang tinuturo niya ay makapangyarihan, aalagaan na po yan. Poprotektahan mo na yung lead mo na yun. Imbis po na ipursu yung mga lead ni Gutesa, imbis po na ipursu yung mga lead na binibigay ni Diskaya, yung lead ni Saldico, parang titigil na uli sa pag-iimbestiga. Pag-iinipan hanggang makalimutan na ng tao. Alam po ninyo, alam nyo yung psyche ng mga Pilipino Ito pong gobyerno na to, napakarami na pong naging problema ng Pilipinas under this government. Kahit 3 taon pa lang mahigit, mag-aapat na taon pa lang po ang gobyerno, naranasan na natin ng iba't ibang uri ng problema. Okay. Pero, wala po nalulutas, nawawala na lang ng interes ang mga tao. Nagkaroon po ba ng kalutasan kung bakit bigla nagtaasan yung presyo ng sibuyas? Nagkaroon po ba ng kalutasan bakit nagtaasan yung presyo ng bigas? Ng baboy? Ng sili? Nagkaroon na po ba ng kalutasan buhat nung umupo kayo? Nakikipag matigasan na tayo sa China.
Nagkaroon na po ba ng kalutasan yung problema natin sa China? Walang naipapatayong malalaking infrastruktura. Nagkaroon na po ba ng kalutasan kung bakit wala tayong naipapatayong malalaking istruktura? Ang dami pong dumaan yan sa yan mga scatter. Pinag-usapan ng napakahabang panahon. Hindi pala napakahaba, saglit lang pala. Nalutas po ba yung mga problema natin dyan sa scatter? Nakalimutan na lang, nawalan na lang ng interes sa mga tao. Ayan yung problema natin, Mr. President. Senator Lacson. Gusto naman ng tao na magkaroon ng kalutasan to. Ngayon, gumawa ng hakbang yung minority. Itinuro nila direkta. Ang mga mastermind nito, ayon sa Minority Report, ay si Martin Romualdez at saka si Saldico. Hindi na po mabubura yan sa amin. May report na eh. Kasi hodang sino po ang gumawa ng report na yan? Mga senador po yan. Ibinoto po yan ng milyong-milyong mga Pilipino. Maliitin nyo man, Senator Lacson, maliitin mo man, sabihin mo man na bagay sa basurahan, sabihin mo man na pambabasto sa iyo yan, hindi mo na mabubura sa utak ng mga Pilipino na may mga senador na naniniwala, ayon sa mga naunang investigasyon, na may naniniwala na mga senador na si Martin ang isa sa mga mastermind nito. Ngayon, paano mo yan hihilutin? Hindi mo yan mahihilot ng mga, wala yung report na yan. Kapirasong papel lang yan na bagay sa basurahan. Ano yan? Ang tingin ba ng mga tao kay Marcoleta ay bintang lang ng bintang? Wala pong ganun si Marcoleta. Ang tingin po ng tao kay Marcoleta, isa siya sa pinakamatalinong senador ngayon. Kung hindi man siya ang pinakamatalino, isa siya sa pinakamatalino. Duterte po ako, wala po akong pakialam sa majority at minority. Duterte supporters po ako. Majority. Yung mga ganyan po, ano lang yan, pwedeng bumaliktad anytime ang kahit sino. Majority nga yung kabilang yung mga Duterte senators noong nakaraan lang eh. O nagbaliktaran yung ilan, naging minority na sila, di ba? Ang importante po, alam nyo yung sinusuportahan nyo. Duterte po sinusuportahan ko. Dati, majority sila kabilang, bumaliktad yung mga ilan sa majority, particular yung mga bilyar, naging minority. Hindi po usapin to, hindi po to katulad na US politics. Na pag ikaw ay Republican ka. Pag ikaw ay Democratic Party ka. Dito po, ang minority ngayon, bukas, sila Tito Soto, minority yan nung nagsimula yung Senado eh. Ngayon, majority, hindi po ganyan nasusukat. Yung mga politiko po natin, hindi po yan katulad ng na baliktarin po. Anytime pwede sila maging majority, anytime pwede sila maging minority. Sa US po, kinakailangan magkaroon muna ng eleksyon para magkaroon ng bagong majority. Dito po, bumaliktad lang ang ilang senador, miyembro na sila ng majority. Minority lang yan sila, Tito Soto, noong 20th Congress eh. Lilinaw ko lang po yun para hindi po kayo nalilito. Okay, balik po tayo rito sa ating pinag-uusapan. No? Ang daming sinabi ni na bastusan na raw. Ano ba yung ginagawa nyo sa mga tao?
Nag-iimbestiga kayo na walang patutunguhan. Hindi pa tapos ang investigasyon, inaabsuelto nyo na si Martin Romualdez. Hindi ba pambabasto sa tao yan? In fact, wala pa nga pong wala pa nga pong report si Ping Lacson eh. Nakikita po namin Senator Ping Lacson sa tulong ng mga nakakatamad na mga dilawan at pinklawan. Nakikita po namin yung direksyon nyo. Ang direksyon nyo, biruin nyo, coordinates na problema. Hindi naman po coordinates yung problema natin. Bakit po pinapatanggap nyo na ang problema po sa coordinates? Kasi gusto nyong palabasin na konti lang talaga yung mga ghost project. Mali lang sila na nilagay ng mga coordinates. Kalokohan po yun. Hindi po kami mapapaniwala na yung mga engineer ng DPWH ay lolokohin nila ang sarili nila para lumabas na maraming ghost project. Ibig nyo sabihin, sinadya nila na maliin para pag naghanap kayo, walang ganito, the ghost project to. Ang gustong palabasin, merong proyekto, mali lang ng coordinates. Napaka-imposible po. Imposible po talaga yung gusto nyong palabasin. Okay, kaya po itong mga pagka-imbierna nyo, ito po, nagsisimbolize daw to ng disrespect sa committee. Kayo po, Senator Lacson, hindi po yung minority ang nagdi-disrespect sa committee. Una, kaano kadalas kayong nag-imbestiga? Ang tagal nyo pong tumigil ng pag-imbestiga. In fact, ang gusto nyo ng imbestigahan, yung huli nyong investigasyon, ano na eh, BIR na ba o customs? Nawalan na kami ng gana talaga eh. Ayaw nyo na talagang mag-imbestiga. Yun po yung katotohanan. Napipilitan lang kayo dahil pinipressure kayo ng tao. Tapos galit-galitan kayo, di ba? Ang tagal nyo hindi nag-imbestiga. Tapos galit-galitan kayo na shut the F up. May mga nalalaman ka pang shut the F. Hindi mo makukuha kami sa galit-galitan mo. Ang mamamayan ng tunay na galit. Wala pa rin kayo napapanagot na ano. Ito halimbawa. Bakit ni isang congressman wala? Alam nyo tutukan nyo lang si Martin Romualdez. Ang dami ng lead na nagtuturo kay Martin Romualdez. Hindi, pabaliktad eh. Lahat ng tao alam na nakasabwat si Martin Romualdez dahil dun sa mga testigo. Gusto nyong hilutin eh. Ang pronouncement mo, wala pa ring ebidensya labang kay Romualdez. Okay, punta na po tayo. Ngayon, ito, isa